Magandang araw guys, ito ginagawa namin ng N16 na Nissan Sentra. So magbibigay lang tayo ng mga tips kapag sa mga may ganitong owner ng N16, yung mga tip na finance. So yan, sa engine oil, every 10,000 or 5,000 depende sa langis na gagamitin nyo. Kung polysynthetic 10,000, kapag semi 5,000 lang. Ayan. Ngayon, kapag dito naman sa spark plug, ayan, pag ordinary ang gamit nyo guys, ito, every 20,000 palit kayo na ito. Pero kung ang gamit nyo is iridium, 40,000 palit na kayo. Ayan. Ito, nakalagay dito sa kanya ay platinum. Ayan, platinum yan. Pag ganyan platinum, ayan, 30,000 kailangan magpalit. Ngayon yung coolant, every 40,000. Ayan. Papalitan nyo rin yun nandun sa reserve. Ayan. Tapos yung ATF, ito, every 40,000 dito pinapalitan. Ayan. So kapag nakikita nyo na brownish na yung ATF nyo, yan, palitin na yan. Pero kapag mapula-pula pa siya at malinaw pa, okay pa yan, goods pa yan. Every 40,000 yan. Tapos yung brake fluid, ito yung brake fluid, ito yung lagayan. Ayan. Every 30,000 naman ito pinapalitan. Ayan. So kapag alam nyo malinis pa, okay pa yan. Wag lang siyang yung nangingitim na. Ayan. Pero kung yun nga, kung wala pa kayong idea kung ano yung history ng palit nyo, ayan, much better palitan nyo na yan. Pero pag nakita nyo malinis pa, ayan, pwede pa yan. Pero yun nga, pag lumagpas na sa 30,000 yung tinakbo, tapos hindi pa napapalitan yan, advisable na siyang palitan. Ngayon, itong air filter, ayan. Ito yan. Natanggalin nyo lang yung mga clip. Ayan, ito. So kapag replacement, every 10,000 kailangan magpalit na kayo. Ayan. Pero pag original lang ikakabit nyo, nasa 20 to 30,000 bago nyo siya palitan. Kasi yung filter na original, wet type yon. So masalang-sala yung papasok dun sa makinang hangin. Ayan. Ito yung air filter. Tapos ano ba? Yung steering fluid. Ito yung steering fluid, pinapalitan yan every 40,000 km. So ayan. Kapag nakikita yung kulay pula pa, ayan, okay pa yan. Pero kapag nga lumagpas na sa 40,000 ang tinakbo, hindi niya pa napapalitan-palitan niya na. So ito, ang ATF nito, ang steering fluid niya ay Dextron 3 o kaya steering fluid. Hindi na kayo tataas sa Dextron 3 o kaya steering fluid mismo ang pwede niyong ilagay. Ayan. Dito may nakalagay dito na Nissan Power Steering Fluid. Pero ang equivalent yan ng so ayan. So Dextron 3 o kaya Power Steering Fluid ang pwede niyong ilagay dyan. Yung coolant, dito pag naglagay kayo, as much as possible, 50-50 yung ratio ng coolant na ilalagay nyo. Ayan. Ito, okay pa naman yung coolant to. Green pa. Tapos, yung ATF sa transmission fluid, ang ilalagay nyo dito ang transmission fluid ay Dextron 3 na ATF. Yan, yan ang fluid na dapat sa kanya. Tapos sa langis, pwedeng 10W30, 5W30. Yun yung mga viscosity na kailangan niya. Yung belt naman, kapag kailangan na siyang palitan, makikita niyo yan dyan. May mga crack na. Yan. Kapag check niyan, kapag yung tension niya maluwag na, ayan, pipisilin nyo lang yan. Ngayon kapag may mga visible na crack na dyan sa inyong mga belt, yan, dito, ayan, dito yung makikita. Pag may mga crack na yan o kaya malalim na yung grooves, yan, advisable ng palitan yan. Dito naman sa brakes, ang brakes naman, every PMS kailangan malinisan para ma-check na rin kung makapal pa yung pinakamismong brake pad. At ma-check na rin kung pantay din yung pudpud. Kasi minsan, yung isang side, pudpud na, yung kabila is okay pa. So kapag ganun, stack up ang mga preno. Ayan. So kailangan na siyang i-overhaul. So sa mga ganitong unit, mga N16, ayan, kailangan talagang ano yan, ma-monitor lagi yan kasi nga yung piston niyan minsan nag-i-stack up.
So kapag 10,000 nyo, after 10,000 kailangan nyo na magpalinis ng brakes. Ayan, dito naman sa mga suspension, ayan, hindi naman ganun kadami yung mga dapat tandaan sa ano. Ito, shock absorber kapag merong leak. Ayan. Tapos yung stabilizer bushing, ay stabilizer yan. Stabilizer link bushing, ayan. Kapag pipina siya, ayan, palitin na yan. Tapos kapag maalog na, ayan. Tapos yung lower arm, check yung mga bushing kung, ayan, kung sira na, kung may crack. Ito, kapapalit lang namin to ng lower arm bushing, front and rear. Ayan. Tapos sa likod naman, ang maintenance naman dito sa likod ay yung rear disc brake. Ito yung rear disc brake. So kailangan din malinisan yung likod na brakes. Ayan. Para makita natin kung anong kondisyon ng inyong brake pad, kung makapal pa ba. Kung gumagana pa siya o kaya naman manipis na 'tong kabila at yung kabila ay hindi pa. Ayan. So sa brake cleaning doon makikita 'yan. So ito sa unit ni sir ay okay pa naman. Tapos dito yung shock absorber, yan. Kapag mayroong leak siya, na kayo makikita visible dito, ayan. Sira na po 'yan pag gano'n. Tapos yung mga lateral link niya, yung mga torsion din, ayan, yung mga bushing, check niyo na lang kung may mga crack na. Ayan. Dito okay pa naman. Ayan. So ito, matibay ang pangilalim ng N16, lalo original. Ayan, matagal bago masira. 20 years bago masira yan. Kasi gawa nga na sobrang tibay niya. Ayan. Kaya matagal siya masira. Ayan. Ayan, ganoon. Check nyo na lang dito sa kabila. So dito naman ay kapag nagtanggal kayo ng brakes, ayan, ipaikutin nyo yung inyong rotor disc. Mararamdaman nyo kung mayroong vibration. Pag may vibration kayong nararamdaman, ibig sabihin sira na yung bearing yan. Bearing yan dito. Ang bearing yan, half bearing type. So hindi siya pinipress, plug and play lang siya kapag nasira yon. Kaya kapag nasira ang bearing, may maririnig kayo pag tumatakbo kayo ng mga 60 kph above. Ayan, may maririnig kayong ugong. Yan. Sa higher speed, mga 60 kph pataas. Ayan. Tapos isa sa mga i-check nyo rin kapag kayo ay nagme-maintenance ng N16 is yung mga goma dito sa may hose dito sa fuel, papuntang fuel tank. Yan. Kapag kinakalawang na yung mga nut nyo dyan o kaya yung mga clamp nyo dyan, kailangan nyo ng palitan yan. Kasi pag ganitong 20 years na yung model, nag-ano na yan na yung mga goma niyan lumulutong na. Yan, check nyo yung goma. Kapag lumulutong na yung goma, yan, papalitan nyo na para hindi na mag-leak. Mayroon kasi pag mag-leak ang gasolina, yan, delikado, sunog ang aabutin yan. Ito yung sa may fuel fuel filler, yun yung tube niya papunta doon sa tangke. Then mayroon dong rubber hose, ayan yung mga rubber hose na yan. Kapayin nyo lang kapag hindi pa siya matigas o kaya malambot pa siya, ayan, okay pa yun. Kailangan lang ma-check yung mga ito, kung kinakalawang na yung mga clamp. Pag kinakalawang na, palitan nyo na yun. Ayan. Ito kasalukuyang nililinis yung preno. So guys, kapag kayo naglilinis ng preno, liliyain nyo yung portion ng pinaka-surface ng brake pad and then yung pinaka-gilid. Yan. So kahit hindi na kayo gumamit ng brake cleaner, yan, pagkatapos yung maliya, i-steel brushin nyo lang, tapos alisin yung mga dumi, okay na yon. Yan. Ganyan, liliyain nyo lang. So ganyan lang paglilinis ng brakes. Tapos yung pinaka rotor disc nya lilihain nyo rin para yung mga kanto ng mga kinakalawang yan matanggal. Ayan. So dito naman sa mga sa CV joint nya, kapag may nakita kayong mga grasa-grasa dito, yan sa CV joint dito. Yan, sa ganyan yan. Ayan, tulad yan, bumitaw na, sira na yung pinaka boot. CV joint boot. Yan, palitin na yan. Yan. Tapos, yun diba?
Ayun, kapag mayroon kayo nakita ditong mga langis-langis sa ilalim, yan, silipin nyo. Sa kanya, yan, okay naman, wala namang leak. Yan. Okay naman yung ilalim, walang leak. Yan. Pero may concern siya dito, nagbabawas ng langis. Then nakita namin na yung valve cover niya, sira na. Ayan. Sira na yung pinaka-sealed ng, yung spark plug seal. Ang nangyayari, yung langis tumatalon dito sa may ignition coil papunta sa spark plug. Pero hindi naman niya nasusunog kasi hanggang doon lang siya, hanggang dito lang siya. Yan. So may ipon lang siya dyan. Hanggang yung iba wala. May konti-konti na rin. Yan. So ganyan talaga kapag medyo may katagalan na unit. Yung mga oil seal niya lumulutong na, hindi na nasisealed ng ayos ng mga oil seal yung pinaka mismong langis. Yan, tumatalo na siya ngayon. So yun lang. Sa mga support, ayan, check nyo lang kapag yung mga support nyo crack na. Yan, apat po yung engine support nyan. Left and right, saka front and rear. Yan. Sa throttle body naman, yung cleaning nito, every 50,000 km kailangan nyo magpa-cleaning yan. Yan. So kapag okay pa naman, madali lang naman, tanggalin nyo lang tong housing na to. Kahit doon nyo nalinisin at hindi nyo nabaklasin yung pinaka mismong throttle body, yung pwedeng ganun. So yun lang yung ating share natin ngayon about dito sa N16, about sa maintenance nya.